Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng ah, Biyernes. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa marami kasi ang nagbablog pero patanong, bumaliktad na ba daw si Bungo? Yan po Kaya yung topic ko sana ngayon na patungkol pa rin kay Marcolita ay ikuwang ko na lang sa ibang araw. I-discuss ko sa ibang araw na kung papaano ito si Marcolita at saka si Alan Peter Cayetano ay talagang tama lang kung tawagin sila ay Chinador. Opo, yun sanang i-discuss ko ngayon. Pero palagay ko mas mahalaga itong si Bungo ay bumaliktad na ba. Talakayin po natin ito kasi ako wala po akong kaduda-duda. Opo, wala. Na ito si Bato de la Rosa at saka si Bungo, babaliktad ito. At yun ang tatalakayin ko ngayon. Bakit sila babaliktad o bakit i-betray nila? Kasi pag bumaliktad po, ang ibig sabihin yan, betrayal po yan O i-betray nila ang mga Duterte. Opo. Ay ngayon ay nakakulong na po yung tatay, hindi ba? Wala na silang pagkakataon i-betray. Mayroon pa siguro kung tatawagin sila dun sa investigasyon o kaya ay isasalang sila. Yung sasabihin nila dun ay hindi na yung ini-expect ni Duterte. Hindi nila sasabihin yon. Ngayon, dito ngayon sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas po ay yung mga anak na andyan ngayon, yan ang i-betray nila. Opo. Bakit i-betray nila o papaano nila i-betray? Yung papaano muna ay simpre magsasalita yan, may ini-expect sila Sara, may ini-expect sila na sasabihin nila Bungo, hindi nila sasabihin yan. Opo, ililibre nila ang sarili nila. Yun po ang mangyayari dyan. Yung ini-expect nila na proteksyahan sila o bigyan sila ng proteksyon, hindi mangyayari yan. At pangungunahan ko na po kasi yung iba patanong pa Pero ako, pangungunahan ko na sa susunod na mga araw o mga panahon ay i-betray talaga yan. Opo. Ngayon ay ayan nga isinulat ko na dyan. Ako, paniwala ko, bumaliktad iyan. Hindi rin makatulong iyan sa mga kaso ni Duterte. Opo, yan po ang paniwala ko at yun nga, yung bumaliktad kasi betrayal po yan Inaasahan na yun ang gagawin o yun ang sasabihin o yun ang mangyayari, pero in the end, hindi ba? In the end ay mapuprostrate lang itong mga Duterte. Yan po mapuprostrate sila. Dahil nga hindi naganap. Hayaan na natin yan si Robin Hood Padilla. Hayaan na natin yan. Kailan lang po yan
nung presidente na si Duterte eh. Doon lang pumapil yan eh. Hayaan na natin yan. Ako, hindi ko kini-consider na betrayal yan kung bumaliktad man yan. Pero ini-expect ko rin na babaliktad din yan. Opo. Ini-expect ko rin. Kaya nga lang, wala siyang lihim na ibubunyag eh. Kasi nga, ay kwan lang siya eh. Nung presidente na si Duterte, doon lang siya pumapil yan eh. O doon lang siya sumikat, hindi ba? O, ginawa nga siyang senador eh, hindi ba? Ginawa siyang senador. Ayun lang siguro ginawa siyang senador para tagapagtanggol, hindi ba? Para ipagtanggol niya ang Duterte at ang China. At ang China naman, bakit ginawa siyang senador yan? Palagi ko kagotsaba ang China dyan eh. Para madaling sakupin ang Pilipinas kung ganyang klase ang mga senador. Na kung tawagin natin ngayon ay mga Chinador, hindi ba? Ayan po eh, hindi ba? Pakana po ng China yan. Ay kung may 3 o 4 na ganyan na mga walang kwintang senador, hindi ba? Mga walang kwinta, walang alam eh. Hindi ba? Nagtataka nga ako, bakit ibinoto yan eh? Ay pero nga, ang bumibilang po ng boto, ang bumilang ng boto ay machine. Kaya kaya nilang baguhin ang resulta. Whereas kung ang bumilang ng boto sa presinto pa lang ay mga tao, may record na, naka-record na, mahirap nilang baguhin. Kasi may mga record na eh. Ngayon, ito nga ang title ko, bumaliktad na ba si Bungo? Talakayin natin. Yan po ang title ko Ngayon, paniwalang-paniwala ako na ito si Bungo at saka si Bato de la Rosa, babaliktad po ito. Opo. At ito nga po ang mga Bible verse na gusto kong i-share sa inyo. Bakit babaliktad? Opo. Psalms 41 verse 9. Noon pa po nangyari ito kay King David. Matagal na. Ay nagbabago ba ang tao? Ay hindi po eh. Ganun pa rin ang tao eh. Sakim pa rin eh. Hindi po nagbabago ang tao. Sakim pa rin sa kapangyarihan. Ito ang sinabi. Even my close friend, sabi niya ni King David, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. Yan po ang sinabi ni King David. Na nangyari po sa buhay niya yan. Nangyari po yan. Kaya niya nasabi. Pero itong mga sinabi ni King David ay prelude, o pinupurkas lang niya ang mangyayari kay Jesus Christ. Kasi nga ay binitray din si Jesus Christ ng disipulo niya si Judas, di ba? Pero hindi ko natatalakayin dito kasi nga alam na natin yan Ang nakasulat po dito ay, even my close friend, someone I trusted, the one who shared my bread. Alam niyo po, dyan sa Middle Eastern country, nagtrabaho po ako dyan ng 8 taon. Opo, 8 ba? 8 taon. 8 taon. Ngayon ay hindi ka pwedeng kakain sa misa kung hindi ka imbitado. Opo. Kahit may handaan dyan, hindi ka pwedeng mag-gate crash. Hindi pwede, napapasok ka lang doon sa, bawal po yun sa kanila at never mangyari yan. Kailangan kaibigan kanila o imbitado ka. Ganun. Hindi yung kasama ka nung inimbita, hindi ganun. Kaya matindi po ito yung kasama mo na kumakain
dinescribe dyan. Sa Pilipinas kasi wala pong kaso yan kahit na mag-gate crash ka sa handaan, makikikain ka, pwede Pero sa Middle Eastern po, ang practice nila ay hindi ka pwedeng kakain dyan kung hindi ka nila kaibigan. Yan po. Kaya nakasulat yan. One who shared my bread. At doon po, kung susundin yung talagang practice nila, pinuputol po yung tinapay pinuputol-putol at yun ang ilalakad at yun ang kakainin. Ganun po yan. Pinuputol yung tinapay. Kaya nga, who shared my bread has turned against me. Ayan po. Ang ibig sabihin ay kaibigan niya o trusted friend niya o kaya confidant niya. Opo. Pero sa atin po, alam naman natin yan Kasi nung nakita natin si Joel Villanueva, hindi ba? Si Joel Villanueva, aywan ko, kumakain sila ata sa restaurant nung district engineer Alcantara. Ano ang sinabi ng mga tao? Ay kaibigan mo yan, ay kumakain kayo, hindi ba? Kaya ganun po mahalaga po yun. Ay lalo na kung grupo, ay magkakaibigan yan. At lalo na kung may iniinom na alak. Ibang level po yan. Hindi ba? Pinakita yung picture. Hindi ba? Aywan ko kung nakalimutan ko na anong restaurant yun Kaya hindi pwedeng sabihin ni Joel Villanueva na hindi niya kilala si Alcantara. Ganun po yan, Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. Mahalaga po yan, para maintindihan natin ay ang sabi nga ni David patungkol sa Panginoon you prepare a table for me in the presence of my enemies. Sabi po ni King David, dinidescribe niya ang Panginoon, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Ang ibig sabihin ay kasama niya doon ang Panginoon. Di ba? Ganun po yan sa Middle Eastern. Pag kasama mo na kumakain, ang ibig sabihin niya, puprotektahan ko ito. O pag nagkaroon ng laban o labanan o giyera, ay dito ako papanig. Yun po ang ibig sabihin yan. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Yan po Ngayon, puntahan po natin itong Matthew 24, verse 1. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Nangangaral po si Jesus Christ dito na darating ang mga araw, sabi niya, o darating ang oras, sabi niya, marami ang lalayo sa kanilang pananampalataya and will betray and hate others. Nakasulat po dito, ibibitray nila yung mga dati nilang kasamahan. Although na ito ay patungkol sa mga mananampalataya, ay wala namang pinagkaiba yan sa magkaibigan po hindi ba? They will abandon their faith and will betray and hate each others. Hindi ba?
Nakahula po yan. Kasama yan sa mangyayari in the future, hindi ba? At ito na nga ay 2,000 years ago na ito nung sinalita yan kaya dumadami po yung ganyan, hindi ba? Yung mga dating kasamahan ay i-abandon yung pagsasamahan o yung covenant nila, i-abandon nila. At ibibitray na lang yung dati nilang kasamahan. Ayan po hindi ba? Pero mas maganda ang pinaliwanag ni Paul. Alam nyo po, ito mga paliwanag ni Paul, dito rin galing kay Jesus Christ Kaya lang, hindi pinaliwanag ni Jesus Christ. Sinabi na niya na in the later times or there is a time or a time will come people will turn away from their faith and will betray each other. Yun ang sinabi niya. Ay dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 3 ay sinabi dito, bakit nga i-betray? Bakit i-betray? Ay ito po but know this, sabi ni Paul that in the last days perilous times will come. Delikadong mga oras, hindi ba? Peligroso, hindi ba? Basahin niyo po yung Kastila, hindi ba? O yung Espanyol, peligroso, hindi ba? Mga peligrosong oras o mga araw darating. Ayan po, hindi ba? Bakit? For men will be lovers of themselves. Mahal nila ang kanilang sarili. Ililibre nila ang kanilang sarili. Saan? Sa asunto. Hindi ba? Ililibre nila adi ibibitray nila. Ay hindi ako may gawa niyan. Inutos lang sa akin yan. Ayan po ang mangyayari dyan. O kaya, hindi ako ang promotor dyan. Naisugo lang ako. O kaya, pagador lang ako dyan. Ang may utos dyan ay si Duterte. Ayan po, hindi ba? Tingnan nyo po ang nangyari doon kay Garma. Hindi ba? Umamin na siya. Ay kasi nga, ay gagawin siyang witness. Ay natural po yun Kaya nga ibibitray niya lalo na kung maliit lang ang pakinabang niya, hindi ba? Not worthy, hindi ba? Maliit lang. Adi sinabi niya na ang pagador dyan ay yung pagpatay na yan, ang bumabayad dyan ay si Bungo. At ito naman si Bungo ay isinusugo lang ni Duterte. Ayan po Ngayon, ay simple. Tatanungin po si Bungo dyan Huhulihin yan hindi ba? Tatanungin dyan. Ay simple, ililibre din niya ang sarili niya Ganun po yan. Ituloy-tuloy ko lang po for men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Ayan po. Pero ang kinuha ko lang dito ay lovers of themselves, lovers of money. Ayan po. Ngayon ay umaasa ba ang mga Duterte na puprotektahan sila ni Bongo? Umaasa pa ba sila? Ay hindi po Kasi nga, yumaman na siya Hindi ba? Yumaman na siya Bilyon na ata ang pira niya Ngayon, protektahan na lang niya ang sarili niya at yung pamilya niya. Ganun po yan. Kaya sinasabi ko, babaliktad yan. O ibibitray niya. O kaya yung ini-expect ng mga Duterte, yung ini-expect nila na ito ang sasabihin ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa, hindi mangyayari yan.
Kasi nga ay unti-unti ay lilihis na po yan eh. Hindi nyo ba napansin nung hinuli si Duterte? Wala doon si Kwan eh. Si Bato de la Rosa eh. Hindi nagpakita. Si Bungo naman ay umaarte lang, hindi ba? Umaarte lang. Nagdala lang ng pizza. Ay hindi ganun po ang Kwan ah. Oh, dapat doon ay isama nyo ako, ikulong nyo ako at saka si Robin Hood Padilla sa ambasya na ang sabi niya isasamahan niya. Hindi po kasi nga yung nasa kalooban ng tao na andon na yung lovers of money, lovers of themselves. Lalo na ganyan ay naipakita na ngayon natin na pinayaman siya eh. Ay mayaman na siya. Hindi ba? Kaya ang tao natatakot mamatay kasi marami siyang kayamanan. Hindi haharap yan sa mga asuntok. Hindi haharap yan sa suntukan. Hindi na. Kung mayaman na. Oh. Yung mayor sa amin dati, ang tapang nun kasi mahirap siya eh. Nung yumaman ng yumaman, ay takot ng takot ng makipagsuntukan eh o takot na sa barilan eh. O ganun po yan eh. O ngayon, tama ito nakasulat dito. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money. Ayan po. Mahal niya ang kanyang sarili, kaya ililibre niya. Wala na yang usapan o yung inaasahan ni Sara Duterte na tutulungan siya. Hindi na. Yun po ang sinasabi ko dito. At idadagdag ko po kasi ako malawak po ang pangunawa ko po eh. Isang paraan yan na ginagawa ng Diyos para parusahan yung mastermind. Opo, nung ibitray siya ng kasusyo niya, napakasakit po niyan. Opo, pinakamasakit po sa tao ang ibitray ng, ay paano ka namang ibibitray kung wala namang siyang alam sa'yo, hindi ba? Yung kasangga niya o yung partners in crime niya. Yan po ang pinakamasakit. At hindi po nasasalag yan. Hindi kayang labanan. Kaya nga yung iba nagpapakamatay na lang eh. Opo. Yung iba ay kinikitil na ang buhay. Kasi nga wala siyang wala siyang ihaharap na ebidensya eh. Para labanan. Kasi lahat ng ebidensya, kumplito eh. At bumabagsak. Opo, kasi paniniwalaan po ng tao eh. Bakit? Ay dating kasamahan po eh. Lahat, pati suot ng damit, alam yan, anong oras, ilang kayo, anong ginamit na sasakyan. Lahat po eh, detalyado po eh. Hindi ba? Hindi propaganda. Ay kanina nga eh, may sinagutan ako eh. Sa YouTube po, ang sabi ay hindi mo nakuha yung balita, sabing ganun sa akin. Ay ano bang balita kako? Mali kanya ang interpretasyon mo, sabing ganun. Ay sinagot naman niya, ano bang balita? Sinagot niya, hindi mo nakuha ang totoong mastermind. Ang gusto niyang palabasin sa pagnanakaw, ay si Marcos ang mastermind. Yun ang gusto niyang palabasin. Ngayon, patungkol po ito doon sa doon nakabilanggo si Bong Revilla nakabilanggo. Ngayon, sinagutan ko na mabuti na yan kako at nai-expose sila.
Yun, the best way to fight corruption kako is to expose them according to the Bible, sabi ko. That is according to the Bible. Ay ang sabi niya ay hindi naman kanya ay yan ang dinidiscuss ko eh. Sabi niya nagkamali ka kanya. Ay ano ba kako ang gusto mong palabasin? Yung mastermind kanya, hindi nila natutumbok. Ay sinagutan ko siya, tumbukin mo na kako, akong may alam ka kako, sabihin mo na. Ayan, propaganda lang yung ganon. Propaganda. Yung ganon na, kung alam lang nila ang mastermind, mga propaganda lang po yan. Kasi hindi nila sinasabi eh. Hindi ba? Ay ngayon ito na ay tutuhanan na po ito, hindi ba? Kasamahan nila dati ang mag-testify sa kanila, wala silang lusot. Hindi ba? Hindi po propaganda ito, hindi. Kasi nga, gagawin talaga eh. Kasi lovers of themselves eh. Mahal niya ang kanyang sarili. Adi isisipti niya, hindi ba? Isinugo lang ako. Hindi ba? At ganun din ang, aywan ko lang ha, kung sa bigat ng kaso, o hindi na kailangan ang testimonya niya, hindi na yan. Hindi na iaalaw. Yan po ang sinasabi ko dito. Pero sisikapin nila na ilibre ang kanilang sarili. Hindi ba? At yun nga ang sinasabi ko, napakasakit po niyan. Napakasakit, Kuya Eddie. Kung yung dati mong, halimbawa, sa asawa, hindi ba? Nagpapakamatay o kaya pumapatay Hindi ba? Kasi nga nagtaksil Ganon din po yan sa mga business partner o partners in crime. Ganon din po yan. Hindi makatagal. Opo, hindi matatagalan yan. Ay kaya nga si Sarah, hindi ba? Ang sabi niya, gusto niyang patayin si Bongbong, hindi ba? Bongbong! Gusto niyang pugutan ng ulo. Ay ganun nga kasi nga dati niyang kasamahan Although na wala pang pinagsamahan yan talaga dati, nung eleksyon lang yan. Pero nga, hindi natin alam ang pinag-usapan nila, hindi ba? Bongbong, gustong pugutan ng ulo ni Sarah. Ayan po, ba? Masakit po ang dati mong kasamahan, partners in crime mo, o kahit ano yan, ay bigla na lang babaliktad. Sige po, hanggang dito na lang po, at malilit na ako, at yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo, napalagay ko, galing po yan sa Biblia. At dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon sa ating pakikinig. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.